Guys, for today's video, nagtataka ba kayo kung yung ibang tao na merong access sa more time ng GoTime, paano ba sila nagkakaroon ng access doon? Basta-basta na lang din bang binibigay sa kanila yan? O merong procedure para makapag-apply ka? Well, yan ang pag-uusapan natin today, apart from the new feature ng more time ni GoTime. Ano ba itong new feature na to? Well, isa rin yan sa pag-uusapan natin today, so samahan nyo ako, sit back and let's discuss, coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa kanina ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so 2 points ang pag-uusapan natin today. Yun nga, una, paano nga ba nagkakaroon ng more time? And pangalawa, ano tong bagong feature ng more time na magbe-benefit din ang mayroong mga access dito? Well, magbigay muna tayo ng background about more time. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko and hindi mo nasubaybayan ang mga pini-feature kong mga topics dito, well, ang more time is somehow a credit facility na available sa loob ng ating mga GoTime account. When you create a GoTime account, hindi mo siya actually makikita agad sa inyong GoTime account. Wala kayo kagad default access sa more time. Basically, ang current status ni more time is still parang naka-beta phase siya at hindi pa talaga siya open to the public na binibigay sa lahat or even access sa lahat. Pero paano ka nga ba magkakaroon ng more time kahit ganun ang status? Well, merong form sa kanilang website na kung saan dun ka magsa-sign up for your interest dito sa more time. And ako guys, nagkaroon na yung ibang tao ng access sa more time, tapos ako wala pa rin. Eventually, nung nakita ko tong page na to, nag-sign up ako. And then, after 1 to 2 months, nabigyan din po ako ng chance na makapag-apply sa more time at nag-granta naman po ako ng credit line dito kay more time. So, silipin po natin kung paano kayo mag-a-apply. Okay, so type nyo lang po sa Chrome nyo, more time, tapos yan, makikita nyo po yung first page, yung first result. Tapos, nakalagay na po dyan, ayan o, feature in early access. So, hindi pa po talaga siya publicly available. Ito po yung i-click nyo, join the waitlist. Okay, want an early access to more time, join the waitlist. The waitlist is open to everyone, both GoTime Bank and non-GoTime Bank users. If you don't have a GoTime Bank yet, you'll need to create one to access more time. Okay, so basically, enter nyo yung information nyo dito such as your full name, your mobile number, your email address, and eto po, do you have a GoTime account? Yes or no? Tapos yung agree sa terms and conditions sa baba, and then submit. After submitting, so maghihintay lang din po talaga kayo. Wala po tayong ibang magagawa, lalo na dun sa meron ng GoTime account. Dun sa wala pa, just create a GoTime account, and then just use it. Eventually, magkakaroon din po kayo ng access. Pero ang tanong po, Kailangan ko bang gamitin ng GoTime para magkaroon ng access sa more time? well, based on my experience po, hindi po si GoTime ang primary bank ko. Siguro kung tatanungin niyo po ako magkano po nilalagay ko dyan, wala po. More on, siguro once a month, meron ako isang transaction, tipong ganun po yung nangyayari. And yung transaction na yun, magka-cash in ako sa Robinson Supermarket, tapos from GoTime Bank, itatransfer ko palabas, papuntang Maribank, parang ganun. So basically, hindi po talaga siya yung bank account na ginagamit ko. So, based on that experience alone, I can say na hindi naman necessarily na kailangang gumamit ka ng GoTime account para magkaroon ka ng access sa more time. Ang tingin ko po dito is that mabibigyan ka ng access sa more time or mabibigyan ka ng credit line if nakita po nila sa kanilang risk assessment na hindi ka po high risk pautangin. Ibig po sabihin nito is that meron po silang ibang mga parameters dyan na tinitingnan like kasama na po talaga dyan yung bank activities mo. Kung meron, makakatulong po yan. Pero kung wala, maghahanap pa po sila ng iba na makakatulong sa kanila para makapag-decide kung bibigyan ka ba nila ng access sa more time. And possible reason na po dyan is ang ating mga credit score. May it be the CIC credit score or even the TransUnion. So, hindi po natin alam on how GoTime Bank decides on what are the risk qualification. Pero, yun lang po masasabi ko, based on my experience, hindi ko po talaga ginagamit tong GoTime account at nabigyan po ako ng access dito sa more time. After 1 to 2 months akong nag-sign up dito sa more time waiting list. So, there's no harm in trying. You may want to sign up dito sa waitlist ni more time para naman mapakita ang intention nyo na gusto nyo magkaroon ng access sa more time. So, ang next question is, Yan lang ba talaga ang ibang way para magkaroon ka ng more time? well, hindi rin naman. Apart from that, yung bank ay proactive na nag-a-assess ng kanilang mga customer. Ibig sabihin nito, hindi lang sila nakadepende dito sa waitlist.
Okay yan, yung waitlist, nakita nila, o itong number na to, gusto niya magkaroon, silipin mo nga, parang ganon. Meron din naman silang regular na evaluation na talagang ine-evaluate nila yung mga customers nila na hindi naman nagsa-sign up dito sa waitlist na to. Okay, let's move na dun sa pangalawang point natin, which is the new feature ng More Time. And ito ang More Time Virtual Card. So ano ba tong More Time Virtual Card na to? Well, basically, it's just a virtual card na pwede mong gamitin for you to pay your online goods. Well, sa More Time kasi, you can only use More Time through the use of QR. So ngayon, tatlo na ang way para gamitin natin ang More Time. Tatlo, di ba dalawa lang yun? Oo, dalawa lang yun. Pero, ito yun. Una, gagamitin natin yung QR ng More Time. Pangalawa, gagamitin natin yung virtual card for virtual purchases sa mga online purchases natin. And pangatlo, you can use your More Time virtual card na mailagay sa Google Pay. And if nailagay mo na yan sa Google Pay mo, you can now transact sa mga merchants na may POS, just use the tap to pay feature. Thus, magagamit mo na rin ang More Time. Diba? Wala man physical card itong virtual card ni More Time, pwede mo pa rin siyang gamitin at ilagay sa Google Pay. Right now, Google Pay and Garmin lang available. Hindi ko po alam kung available na sa iOS kasi apparently wala pa po akong access sa virtual card. Ngayon, ito pong virtual card na po na to ay katulad ng More Time na early access pa din. So, talagang ine-evaluate pa nila kung sino ang pwede nilang bigyan ng virtual card. Just note guys na pag gagamit po kayo ng More Time, may it be QR, online payment, or even the tap to pay, ang minimum amount is 1,500 pesos. And that, meron kayong available na amount sa inyong debit card, sa inyong savings account, para maibawas ang unang payment sa inyong More Time installment. Remember, More Time is an installment feature wherein yung amount na ipapurchase mo ay divided by minimum of 4 installment. Minimum of 4 installment, una kasi yung unang bayad mo is the down payment and then plus 3 installment. Ngayon, silipin natin yung virtual card. Well, sorry to say guys, natutuwa po ako dito sa feature na to and I am looking forward to have it, lalo na pag ilalagay siya sa Google Pay. But apparently, just like anyone else, wala pa po akong access sa virtual card. Okay, for our question of the day, sa tingin nyo ba magbibigay pa ng physical card ang GoTime para sa More Time? O pwede nilang gayahin ang ginawa ni Maribank na dual purpose card? Ano sa tingin nyo? Ito na ba ang trend natin? Well, i-comment nyo yan sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Melinda Ventula YouTube channel at Melinda Ventula HE9UE. Ang sabi po niya, tama nga naman po, sir. Salamat sa tips. Kay Melinda Ventula YouTube channel, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!